Hanapin ang tunay na yaman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami naman na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga bata, ano ang pangarap nyo sa buhay? Marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng magandang buhay. Kasama na rito ang yumaman at magkaroon ng magagandang bagay, damit, gadget at iba pa. Kaya naman, todo ang pagsisikap na makamit ito. Hindi naman masama ang mag-ipon at magtrabaho para magkapera. Pero kapag ang pagyaman o kayamanan ang nagiging pinakamahalaga sa lahat para sa atin, ito ay nagiging mali na. Sa ating ebanghelyo, pinaaalalahanan tayo ni Kuya Jesus sa talinhagang kanyang ikinuwento ang masamang dulot ng labis na paghahangad ng kayamanan, tulad ng mayamang lalaki na walang ibang inisip kundi ang pagkakaroon ng maraming ari-arian para siya ay magpakasasa o magpakasaya sa buhay. Ang labis na paghahangad sa kayamanan ay nagtuturo sa atin na maging sakim, at ang kasakiman, mga bata, ay isang kasalanan sapagkat sinasara nito ang ating puso para makita ang pangangailangan ng ating kapwa. Ang lahat ng yaman sa mundo ay hindi nakalaan lamang para sa iilan sa atin. Ito ay nakalaan para sa kabutihan ng lahat. Kaya naman, kung ang ninanais natin ay mapasa atin lamang ito, nagiging sakim na tayo. Walang masama sa pagsisikap na mapaganda ang buhay. Hindi rin masama ang pagkakaroon ng magagandang gamit at pagkakaroon ng maraming ipon. Pero huwag nating hahayaan na ito ang magiging sentro ng buhay natin. Sa halip na mag-impok ng kayamanan na hindi naman natin madadala sa ating paglisan sa mundo, mag-impok tayo ng higit na mahalagang yaman. Ito ay ang espiritual na yaman na matatagpuan natin kay Kuya Jesus sa pakikinig at pagtupad sa kanyang mga aral at utos. Ganon din ang pagkakaroon ng magandang ugnayan o relasyon sa ating kapwa-tao. Mga bata, paano tayo tutugon sa hamon ng ating ebanghelyo? Una, unahin at gawing sentro ng ating buhay ang Diyos. Ito ang una sa mga utos ng Diyos. Kung ang Diyos ang gagawin nating sentro ng ating buhay, nangangahulugan ito na ang pakikinig
at pagtupad sa kanyang mga aral at utos ang pangunahin nating pinagtutuunan ng ating lakas at atensyon. At ikalawa, maging mapagbigay sa iba. Sa ating pagiging mapagbigay, nilalabanan natin ang hatak ng kasakiman, sapagkat sa halip na maging makasarili, inuuna natin ang pangangailangan ng iba. Natututunan natin ang maging mapagmahal.